Live ba ito? So ngayon no, mga bossing, pupunta naman tayo dito sa susunod natin. Nako po, sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo ho, mga boss chief amo sir, eh, once na nakakita sila dito kay Barsaga o nakarinig sila kay Barsaga na laban kontra kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga sasabihin, nagiging ano na nila yan eh, superhero na nila eh. 'Di ba? Biruin mo, akala ko yung mga DDS lang ang mga uto-uto. Ito din pala si Bato. Uto-uto din pala talaga to. Akala ko yung mga taga-sunod lang nila, yung mga uto-uto. Ito din pala si Bato, uto-uto. Barsaga, mahalagang asset ng sambayanang Pilipino. Kingin lang yan. Ay, sorry. Ano yun? Barsaga, edi naging parang topak na kaming mga Pilipino niyan. Diba? Asa ng asset dyan, Bato? Sige nga, wala ho akong nakikitang asset kay Barsaga ho, mga kababayan. Bakit po? Yung mga ibinabato niya, yung mga ibinibintang niya hanggang ngayon, wala naman din pong ipinapakitang ebidensya. Nagtatawag ng mga rally, magkakaroon daw ng people power doon daw po sa harap ng mismong, saan ba yun? Forbes Park. Ilan lang ho ang pumunta? 100 lang po. Tapos pagdating niya doon, kabado naman. Oh, iba nga nabubisit si Banat Bay? Nag-antay daw siya, nandoon daw sila, o nakatayo daw sila, nag-aantay kay Congressman Kiko Barsaga. Tapos umalis din, nag-hi-hi lang, tinanong na reporter kung may masasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sinabi? Miyaw-miyaw. Anak ng putik na yan, Bato. Tapos sasabihin, Barsaga, mahalagang asset daw ho ng sambayan ng Pilipino. O, basahin natin to. Sino ba may gawa nito? Tinawag ni Senator Bato de la Rosa, no, na valuable asset sa mga mamamayang Pilipino si Dasmariñas Representative Kiko Barsaga para sa kanyang paglaban sa korupsyon. O, sinabi ito ni de la Rosa bilang reaksyon sa pagkakatanggal ni Barsaga, natanggal na doon sa sa list ng Army Reservist, tapos asset pa. Yung mga kinikilos ni Barsaga, parang may topak ko. Bato, alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Tapos gusto mong isubo sa amin na posibleng asset o malaking asset ng Pilipino, si Barsaga? Parang mga lang yan eh. Yung mga nasa kalsada na may sayad-sayad di ba? Sinabi ito ni De La Rosa bilang reaksyon sa pagkakatanggal ni Barsaga sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Reserve Force. Ani ni De La Rosa, maaaring liability sa AFP si Barsaga, ngunit hindi ito mabubura ang kontribusyon ng batang kongresista sa pagsugpo ng katiwalian. Asan ang nasugpo dyan? Puro sabi lang eh. Wala namang ebidensya eh. Di ba? Sabi ni Boy Labo, boss, tanong lang, pwede ba matanggal si Barsaga sa Kongreso dahil sa ginagawa niya? Tingin ko kapag kayong hindi na mga nakapagtimpiyan, aalamin na kung ano yung kalagayan ng niyan, ng ulo niya, ng utak niyan. Pagka nakita na talagang may sayad, hindi naman po pwede na may ganun sa Kongreso natin. Tingin ko matatanggal yan. Ani ni De La Rosa, maaaring liability o pabigat sa AFP si Barsaga, ngunit hindi ito mabubura ang kontribusyon ng batang kongresista sa pagsugpo ng katiwalian. Ano ginawa? Ako, sabihin ko lang, sige, sali na ako sa inyo, magpaparally ako doon, people power, tapos ganun na. Malamang hero ako sa mga DDS agad. Di ba? Malamang sabihin niya, baka pagtayuan pa ako ng mga rebulto Pag bumaliktad ako, gusto ko, mga DDS, sige, babaliktad ako, magpaparally ako. Tapos na, hero na agad yun sa mga DDS. Congressman Kiko Barsaga might be a liability to the AFP, hence the delisment, but he remains valuable asset to the Filipino people for his fight against corruption. Fight na sa inyo yun. Puro pagbibintang lang at puro hearsay lang. Ang gawin mo ba to? Ganito na lang. Since malapit ka na
na sunduin ng ICC, mamundo ka na. No, mamundo ka. Ay, nako, nasa bundok na pala! Ano ginagawa mo dyan, Bato? Sabi dito ni Bato, 5 years from now daw, mga bossing. 5 years from now, tatalunin ko rin sa income o sa sweldo yung mga may ghost flood control project daw ho, mga kababayan. Aba, nangangarap tumaas ang pera, ang dumami ang pera ni Bato Sa ano naman sa corruption naman mga bossing, in fairness naman po kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman po natin naringgan na meron pong corruption na ginagawa si Bato. No? Hindi, in fairness naman po, wala akong nabalitaan, wala akong narinig na merong ginagawang kabulastugan sa pera ng bayan si Bato de la Rosa. Pero, may napansin lang po ako dito mga bossing. Bakit? Kasi ang sabi niya, 5 years from now, tatalunin ko rin sa income yung mga ghost flood control project kapag ka nag-harvest na ako ng agarwood oil galing dito sa mga tinanim kong agarwood trees. Ayun nga daw ho. Mga kababayan, ang napansin ko lang mga bossing ay 5 years from now, tingin ko na nasa loob na siya ng ICC noon. 5 years from now, tingin ko magkasama na sila ni dating Pangulong Duterte sa loob ng ICC noon at walang agarwood doon. At walang sweldo doon. Napansin din nung nag-comment sa ilalim, baka nasa ICC na po kayo 5 years from now. 'Di ba? Dapat itong bundok na ito na pinagkukutahan ni Bato de la Rosa, malaman na agad 'Di ba? Malaman na ho agad Kasi kapag kayan, sabi ni dating Senador Trillanes na bandang bago magtapos itong taon na ito, malamang sa alamang sunduin na po ng eroplano si Bato de la Rosa papunta doon sa ICC, papunta kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Wala na to. At ito pa may isa pa akong nakitang nagpa-practice si Bato de la Rosa. Nagpa-practice ho sa lamig, mga bossing. Ano ho ang ginagawa? Nako, nagbababad sa yelo. Nagbababad sa yelo si Bato de la Rosa. Nagbabaka sakali ho, mga bossing, na tagalan niya yung lamig. Saan ba yun? Handali lang kunin ko lang yung picture na yun para maipakita ko sa inyo. Lahat ng ito mukhang paghahanda ni Bato de la Rosa, mga bossing. Di ba sa dahig malamig umiga pumunta. Sorry. Lumublob sa malamig na tubig with matching napakaraming yelo. Sabi ni Angelo Solo Official, dyan po ba siya magtatago? Feeling ko dito siya